Refreshing Gracegate Worship. Will really intervene in our midst this afternoon, and I hope na ang bawat isa po sa atin dito ay uuwi ng merong daladalang salita galing sa Panginoon. This afternoon, we'll be talking about living out the gospel at work or at school. Ang tanong natin, di ba, tanong tayo kung sinong nagtatrabaho na, sino na nag-aaral. Paano nga ba natin maipapamuhay ang isang Kristiyanong buhay, ikaw bilang isang professional o nagtatrabaho at ikaw bilang isang estudyante? Ngayon, for those people na nakaintindi ng gospel, sino nakaintindi ng gospel? Amen. We praise God for that. Because we know na ang gospel, it's about what? The sacrifice of God, okay? The crucifixion and resurrection of the Lord Jesus Christ at the cross 2,000 years ago. And because of that, okay, that mission, I have received the gift of salvation, and ito po yung aking pinapamuhay ngayong araw na ito, moving forward. Paano ba natin itong gagawin? Dahil simula nung tayo'y tinanggap natin ang Panginoon, simula nung tayo'y isinuko po natin ang life natin, nagkaroon ng pagbabago or perspective sa ating pong buhay. Meron bang ganon? Di ba? Naiba ang thinking natin. The way we approach people, yung ating mga klase, even our teachers, and even yung ating mga colleagues kasama natin sa trabaho, nagbago. And as we understand, ultimately kapatid, kung ano ang gospel, kung ano ang good news, is about what? Honoring God. Amen. That's the first one, honoring God. And the second one is loving other people. Tama ba? At doon papasok yung ating identity bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, bilang isang tao na malinaw ang ibig sabihin ng gospel sa atin pong mga buhay. Sa mga nagtatrabaho or mga young professional dito, some would agree na, Kuya Stephen, I'm just working para kumita. Para at the end of the month, meron akong paycheck na matatanggap. Tama ba? Sa mga nagtatrabaho? Sino yung laging excited pag kinsenas at katapusan? Yan na lang daw yung bagay na nagpapakilig at nagpapa-excite sa kanila. Dahil darating na ang sahod. Okay? But ultimately, kapatid, when we talk about working or studying, I hope that this afternoon, may malinaw po sa atin, at the end of the day, is that we want to have or grab or grasp that opportunity to honor God. Amen. Dakilain ang ating Panginoon sa ating po mga trabaho at sa ating mga pag-aaral. Dahil yun naman tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus eh. Tama ba? That as we live here on earth, of course, we have surrendered our lives. Tama ba? Tinanggap natin ang Panginoong Hesus, and we will treat each and every individual na ating pong mga kasalamuhan na merong pagmamahal, na merong pag-ibig. So ngayong hapon na ito, ano bang ibig sabihin ng ikaw bilang isang young professional or worker or isang nag-aaral na merong tunay na pananampalataya sa iyong Panginoon, sa ating Diyos na pinagsisilbihan or ating pong wini-worship. Kanina, we just really utter our worship, our adoration, our praises to our God Almighty. Diba? I mean, when you talk about holy, holy, and holy, wow. I mean, we're here to really worship and honor God. Amen. Nandito po tayo ngayong hapon na ito. So ngayon, pag-uusapan po natin how to really live out o ipamuhay ang ating pong buhay Kristiyano sa ating pong trabaho at sa ating pag-aaral. Number one, unang-una is we avoid complaints. Before we discuss further, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you and we praise you, Panginoon, ngayong hapon na ito dahil ang iyong presensya ay nasa amin pong kalagitnaan, ang iyong banal na Espiritu, ikaw banal na Espiritu, Panginoon, ay amin pong
kasama ngayong hapon na ito. Salamat, Lord, for allowing us to convene in this place once more to have that very purpose, and that is to worship and honor you sa aming pong mga buhay. Lord, this time, we ask for forgiveness, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pong makasalanan, Panginoon, na nakomit, Lord, hindi lamang sa mga nakalipas na araw, even, Lord, at this very day, Panginoon. We ask for your forgiveness, and I pray, Lord, as we come before your presence or before your throne, Lord, may you find us worthy, O God. May you cleanse us, Panginoon, through your precious blood. And I pray, God, na ang bawat salita ng aming pong mapapakinggan ngayong hapon na ito ay makapagdulot ng pagbabago, hindi lamang, Lord, sa araw na ito, kung hindi sa mga susunod pa na araw ng aming pong buhay. Because we know, Panginoon, that we are your people and you are our God. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kapatid, ang complaints or pagreklamo, very common. Tama ba? May it be in the workplace or in a school setting. But isipin niyo to, kapatid, kung merong isang tao, imagine niyo to, isang tao na very consistent, okay, sa pag-iwas pagdating sa pagreklamo. Sino dito, almusal mo, reklamo? May ganun ba dito? Sa mga papasok sa school, sa dinami-dami ng ihahain ng nanay mo, tuyo pa ang alam niyang allergic ako sa tuyo. Okay? Sa mga nagtatrabaho, pagpasok pa lang, good morning sir, good morning ma'am, nakita mo yung kaibigan mo or kasama mo sa trabaho na hindi mo gusto. Okay? Sunod dito, almusal mo, reklamo, tanghalian mo, reklamo, hapunan mo, reklamo. Merienda mo or even midnight snack mo, reklamo. I hope, kapatid, that this afternoon ay tayo pong malinawan at atin pong matuto sa buhay na sinulat, of course, about the life of the Lord Jesus Christ through the writings of Apostle Paul. Basahin po natin in Philippians chapter 2, verses 14 to 16. Ito pong libro na ito, kanina shinare ni Pastor Henry yung mga available na libro na we can freely have it, okay? We don't expect something in return from it in terms of money, but sabi niya nga, kukuha ka ako, magbabasa ka. Okay? Yun yung kondisyon, di ba? Parang, gano'n ang Lord, di ba? Diba, may mga bagay na ibibigay sa iyo, but you need to obey. But you need to follow. You need to really surrender. Ngayon, itong Philippians, babasahin po na ito. Ito po ay sinulat ni Paul habang po siya ay nasa jail. Okay? And itong libro na ito, it really talks about encouraging from the Philippi, those Philippians, about their faith. Okay? Kung paano mabuhay bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya at bilang tagasunod ng ating Panginoon. Basahin po natin. Do everything without grumbling or arguing. Sino dito yung mahilig bumulong-bulong? Yung utusan ka lang ng nanay mo, ba't ako na naman? Ako na naman nakita. Okay? Yung arguing, mahilig makipagtalo. Okay? Yung tipong, ba't ako na naman? Ako lang ba yung anak nyo, nay? Andyan si kuya, andyan si ate, ganyan. So, that you may become blameless and pure, children of God without fault in a rough and crook generation. Yung rough and crook generation, kapatid, ito yung generation na baluktot na ang thinking Yung tipong dati, hindi katanggap-tanggap, ngayon okay na, katanggap-tanggap na, part na siya ng norm. And then you will shine among them like stars in the sky. Imagine niyo, kapatid, for those people na hindi involved doon sa pagiging marites, pagiging reklamador at hindi pakikipagtalo, you will shine like the star in the sky. Sikat ka. Ibig sabihin, mag-i-stand out ka. Ngayon, ang tanong, ikaw nasa eskwelahan or ikaw nasa isang company ng tatrabaho, can you identify a specific person that despite of all the circumstances na nangyayari inside your company or inside your school, meron kang makikita na, bakit ang chill mo lang?
Meron ba kayong ganong kilala? Okay? Na hindi marunong o hindi talaga hindi kayang magreklamo. Hindi nagaganon. Stomp your feet, no? Parang naalala ko sa Sophia, kanta lang, no? Stomp your feet. Okay? Meron kayong kilalang ganon? Bakit sasabihin mo sa mga tao ito, bakit kapatid, ganyan yung demeanor mo? Bakit you're always at your own pace? Parang it never rattles you kapag mayroong pagbabago inside the company or kapag mayroong ibinigay na assignment ang professor mo. Mga estudyante, no? Bro, paulit-ulit naman yung ginagawa mo eh. Wala bang bago? Sa mga nagtatrabaho, magsasabi, pansinin niyo po yung mga taong mahilig magreklamo. Yung laging nakikipag-argue. Yung laging sasabihin, may bagong memo na release. Wala pa, hindi pa sinasabi yung memo. Maririnig mo agad. Hindi pa sinasabi yung memo, for example. Pero andun na agad yung kanilang negative, di ba, na perception or acceptance doon sa bagay na iyon. Pansin niyo yung mga mukha ng mga tao ngayon. Anong makapansin niyo? Huwag kang tumingin sa katabi mo. Tingin ka sa katabi mo. Di ba mukha silang stress? Di ba? Ano so pa? Ungrateful? Di ba? Yung tipong Lunes pa lang mukhang Biyernes na. Dahil sa sobrang stress. Pero kapatid, we do understand na madaling sabihin, huwag kang magreklamo. Tama ba? It's very challenging task for us. Kumbaga, it's a tall order. Pero kapatid, if you declare and you present yourself na ako'y Kristiyano, alam na mga katrabaho mo, every Sunday nasa church ka. Alam na mga kasama mo sa school na pag Sunday, it's my time to honor God through ushering ministry, to M2, or whatsoever. Pero kapatid, if we say those things, we always make a conscious effort. When we say conscious effort, sadyain mo. Intentional ba? Dapat. Alam niyo kapatid, walang tayong lumayo eh. Pupunta tayo ng company or eskwelahan. Sa bahay pa lang, makikita mo na yan. Sa loob pa lang ng tahanan, alam mo na agad kung sino yung anak mong reklamador. Tama ba? Sa bahay pa lang, alam mo na agad kung sino yung anak mong mahilig magdabog. Pero kapatid, kahit tulad nga po ng sinasabi ni Apostle Paul dito, kung ikaw ay Kristiyano and you want to really live your life na tama sa harapan ng Panginoon, avoid natin to. Dahil hindi po yan nakaka-bless. Dahil hindi po yan nakakatuwa, hindi lamang sa mga tao na sa paligid mo, lalong-lalo na sa harapan ng ating Panginoon. Huwag kang nega. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang nega. Huwag kang nega. Ito pa ito common to sa mga nagtatrabaho. Imagine, naalala niyo ba yung sarili niyo nung time na, ako natatawa na lang ako while studying this eh. Ikaw, fresh graduate ka. And ano ka, you really want to have that work experience. Naalala mo ba yung first interview mo? Diba? Anong sinabi mo doon? Sir, ma'am, I'm like a sponge. I will accept everything and I will learn from everything. Mga ganyan, no? That you're going to teach me. Ganyan. Lord, ano kay? Eager to learn ka, kapatid. Kasi gusto mo ng trabaho eh. God, gagawin mo. After 3 years, after 5 years, di ko naman trabaho yan eh. Di ko naman trabaho yan ah. Sabihin ng iba, magtrabaho nang naayon sa sweldo. Di ba? Maririnig mo yan, saan? Malala sa mga Kristiyano pa. Matatawa ka na lang talaga, pero, teka lang, oo nga, no? Maririnig mo yan sa iba, pero, hindi mo man i-admit, ikaw din ganon. Ikaw din ganon.
Diba? Mula sa pagiging willing to learn, sabihin mo, di ko na trabaho yan Hindi na yan parte ng job description ko Kaya kapatid, kung ganun ang thinking natin, the way we accept things around sa ating pong buhay, then kapatid, hindi po yan ang tunay na attitude o personality ng isang Kristiyano. Ang masaklap pa niyan kapatid, kapag meron kang kasama sa katrabaho mo o kaklase mo na talagang totoo ang lakad sa Panginoon, Kristiyano, ito ang sakit nito. Kristiyano ka ba talaga pag tinanong ka nun? Di ba? Kasi hindi po yan in-expect sa isang Kristiyano. Kaya kapatid, huwag puro reklamo. Sige bro, i-share mo yan. Ipakita mong ikay Kristiyano. Okay? Ipakita mong ikay Kristiyano. Kapatid, if you say that you are a Christian, tayo po ang tagapangalaga, hindi ng negative environment. But we always foster positive environment. Dapat you are the source of encouragement. You are the source of strength of those people around you. Halimbawa sa mga nagtatrabaho, ito common to pag may mga changes sa company, 'di ba? Hindi pa nalalatag, reklamo na agad. Paano po natin in-encourage yung mga kasamahan po natin, ikaw bilang isang Kristiyano? Siyempre, you consider, what if ang business na kinabibilangan mo, it's a startup company, 'di ba? Bago lang. And this company are still adjusting, 'di ba? So we need to really open our minds, okay? Be sensitive. At maging faith-driven worker po tayo, kapatid. It means if we have that faith-driven attitude sa ating pong kinabibilangan or ginagalawan, dapat yakapin po natin yung mga values na ito. Like, kindness, kabutihan or kabaitan, patience, and respect. If we know or we really embrace this value sa ating pong buhay bilang Kristiyano, alam nyo ba that you can influence those people around you? Kaya nga tinanong ko sa inyo kanina, di ba? Can you pinpoint a specific person na bumabagyo na't lahat? Ang dami nang nangyayari, pero tong taong to chill pa din. Hindi pa rin nagrereklamo. Di ba? Naka-apekto sa iyo Napansin mo siya Okay? Kahit hindi kayo magkakakilala personally. Ibig sabihin, if we really embrace this kind of value sa ating pong buhay, mapa-estudyante ka man or nagtatrabaho, you can influence those people. But of course, influence through the power and the grace of our God. Amen? Can we give God the best clap of praise? Praise God. So, ang tanong, magrereklamo ka pa ba? Diba? Yeah, I understand. It's very normal po sa atin pong mga buhay. Trabaho man yan. Pero, ang bottom line kapatid, yung pagrereklamo mo, ang tanong, may napuntahan ba? May narating ba? Does it really give honor to your God? If you complain and complain and complain and complain, walang sawang pagrereklamo. Hindi, di ba? Kaya let's always be mindful of our reactions Of all the words that coming from our mouth, yung mga nasasabi po natin, it really makes an impact. Hindi man yan natin marinig sa mga kapwa natin, pero it really makes an impact. Pangalawang punto kapatid, kung paano po tayo mamuhay bilang isang Kristiyano sa ating pong mga trabaho at ating pong mga eskwela, we should always cultivate humility. May tanong ako dito. Sino dito humble? Diba? Sino dito humble? Taasan no? Okay? Kapatid, sa isang setup or sa isang environment ng tatrabaho, usually, umaangat or nag-a-arise sa mga certain issues kapag
marami ka na masyadong trabaho na ginagawa, di ba? Parang napupunan mo na yung mga dapat mong hindi mapuna. Nakikita mo na kung sino yung pa-chill-chill lang. Ikaw, nagkukumawag sa trabaho, overtime doon, overtime dito. Pero at the end of the month, parehas lang kayo na sahod eh. Ganun, di ba? Di ba? Pero kapatid, itong mga issue na ito, okay, nakikita natin yan if we are being bombarded with a lot of things. Di ba? Workload mo at sobrang taas, yung mga pinagpagawa sa school na paulit-ulit, di ba? Parang hirap-hirap ng mag-comply. Pero, kapatid, let's always have the heart to cultivate humility. Of course, wala po tayong ibang pwedeng matutunan about humility kundi after the image of the Lord Jesus Christ. Tama ba? Kaya nga sinabi ni Apostle Paul dito in Philippians chapter 2, backtrack lang tayo ng konti in verses 5 to 8. It really portrays the humility of the Lord Jesus Christ. Basahin natin. In your relationships with one another, have the same mindset of the Lord Jesus Christ. Ano bang mindset ni Jesus? Who being in very nature God did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Yan ang nature ng ating Panginoon eh. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. That's the very nature of our God. That kind of humility. Sabi po dyan, no, something to be used, or not consider equality with God something to be used to His own advantage. Pero kapatid, most of the time, trabaho man tayo sa school, we would always want to be the head. Tama ba? Lagi natin gusto yung our best interest, whether we admit it or not. But ang tinuturo sa atin dito, kapatid, ano man yung role na meron ka as of the moment, either you are in a managerial position, or in the board of directors, or BP, or you are in the rank and file, let's always practice humility. Regardless of your role. Because the moment, kapatid, na naunawaan po natin yung nature ng God, ni Jesus, na servanthood. Alam niyo po yung mga company na mga successful, pansinin niyo po yung mga leader nila. Pansinin niyo po kung how they really portray true humility. Kuya Stephen, true humility? But is there such a thing as a fake humility? Makikita natin yan. Diba? Yung mga director or mga BP still doing simple task. Okay? Yung mga business owner, maraming empleyado, still, the very detail of company or business na meron siya, ginagawa niya pa din. Huwag tayo lumayo dito sa church. Leaders, pastors, continue to what? Punas ng upuan, mag-set up ng mga bagay-bagay. It's because that's the true identity or nature of God whom we are serving. Tama ba? Yun kasi yung pinagsisilbihan natin eh. Kaya po tayong tinawag na Christian. Because we are a follower of God, a follower of Christ. That's why it's very important na as young as we are right now, yes, batang-bata. Sinabi ko na po yung sarili ko, ha? Bata, no? Na as young as we are right now, alam po natin kung paano maging humble. Hindi maging hambog. Okay? Kapatid, even if you perform great sa iyong company, do not let that performance ay umabot dito at dito. Okay? Even sa school, di ba?
Graduate ka with flying colors. Yung iba, nakakatuwa lang na nakakatawa. Gagraduate with flying honors. At sobrang taas ng expectation nila kapag naghanap ng trabaho. Teka lang, ma'am, sir. Graduate po ako. Summa cum laude. Tapos ito lang ang sahod na ibibigay mo? Diba? Ganyan. Pansinin niyo po, lalo na po sa generation ngayon, ay grabe. But then kapatid, doon papasok yung importansya that we should really know how to humble ourselves. Be consistent in what you are doing right now. Even if sabihin mong simple lang yan. Remember, you are part of a company. And you being part of the company, you are as equally important even to those people na mga nasa taas na. Tandaan po natin yan. Because you are part of that company. Mahirap po yung mayabang ka sa katawan. Tandaan niyo po. So dito mayabang. Wala tumaas ng kamay. Okay. Kasi kapatid, malinaw naman sa Bible eh. Diba? That God opposes the proud and give grace to the humble. For those people na ang heart ay laging mapagmataas, kapatid, ibababa at ibababa ka ng Panginoon. Ibababa at ibababa ka ng Panginoon. But kapatid, pansinin niyo po yung mga taong marunong magpapakumbaba. Yung mga humble, it's because they want to really exercise or embrace the very nature of God about humility. These people are being lifted up. These people ay inaangat ng Panginoon. That's why, when we know how to humble ourselves, kapatid, meron po tayong paroroonan. Amen. Meron po tayong paroroonan dahil sa ating Panginoong Jesus. Dahil po sa kanyang grasya at habag. And lastly, kapatid, last point that we need to really understand is ito. We compete with integrity. We compete with integrity. Sino dito competitive? Marami dito competitive in whatever aspect or in any aspect. Pa-school, contest man yan, sports man yan. Diba? Ikaw as an employee, you are aiming for a higher position, you are doing your best para hindi magpa-cute, kung hindi you want to be promoted. Diba? Well, there's nothing wrong about competition. Okay? There's nothing wrong about competition. Actually, nung atin pong naintindihan kung ano po ang ibig sabihin ng gospel about the love of God, the unconditional love of God sa atin pong mga buhay, nagkaroon ng redefinition ang competition para sa atin eh. Tama ba? Kasi dati, when we talk about competition, we focus solely on ourselves. Pagdating sa competition, kung paano mo siya mauungusan, kung paano mo siya malalampasan. Kapag ikaw ang andun sa taas, ay sikat ka. Halimbawa sa basketball, di ba? Everyone is aiming to be the star player. Gusto lahat mataas ang points. Di ba? May mga ganun. Pero if we really know our role, then we can help our team win. Sa buhay, kapatid, bilang isang Kristiyano or bilang isang mananampalataya, instead of focusing ourselves kung ano pa yung magigain po natin sa atin pong trabaho, of course, it's good na you'll get promoted, di ba? It's good na ikaw po ay mag-excel sa trabaho mo, mag-excel sa school mo, graduate ka with flying colors, recommended ka ng school mo for a specific position sa isang company. It's good. It's all good. And we praise God for that. Why? It's because you become faithful doing these things. Nagsipag ka. Di ba? Nagtiyaga ka. Ginawa mo yung mga bagay na ito. It's because you want to do these things para
in the future, meron po tayong kalalagyan. Pero kapatid, as a Christian, we need to really exercise competition with fairness, with integrity. Ito, very common ito kapatid lalo na sa mga nag-work. Sa trabaho kasi, sa mga workplaces, uso rin yan yung mga politika-politika. Tama ba? Hindi mawawala yan. Okay? Kausap mo dito, ang bait-bait. Wow! Pagtalikod mo, sisiraan mo siya. It's very common. Why? It's because gusto mong ikaw yung ma-deserve, o ikaw yung malagay dun sa posisyon na bakante, for example. It's not competition, kapatid. Iyon ay panlalamang. Iyon ay pandurugas o pandaraya. Kaya kapatid, when we talk about competition, we exercise fairness. Ibig sabihin, we always put respect for those people na kasama po natin. Kasi everyone is eyeing for a higher position, tama ba? Wala naman dito nag-desire na pumasok kang rank and file, mag-retire kang rank and file. May ganun ba dito? Wala. You would always aim for a better position, a better influence, a career growth, always. Diba? But be sure, kapatid, that when you are in that position and you're desiring sa buhay mo bilang isang professional, that you always exercise fairness and integrity. Ibig sabihin, huwag mo naman siraan yung katrabaho mo doon sa boss mo. Okay? Ito very common to, lalo na sa mga mga local company na alam mo 'yon, gustong tumaas ang kanilang posisyon. Okay? And even sa mga MNC or mga multinational company, very common. Pero kapatid, balik tayo doon. You're a Christian. You are a follower of God. You are a follower of Christ. At tingin ba natin kapag ganun po ang ginagawa natin sa ating pong trabaho, ay nakapagbigay ng luwalhati at kaluguran sa ating Panginoon? Hindi, di ba? Tama ba? Hindi. That's why it's all good na maging competitive. Because it gives you drive and fuel Tama ba? Kapag ikaw ay competitive, it's a good thing, kapatid. Pero when you compete, please be sure that you compete with integrity and fairness. You want to be part of the honor roll of your school? Then do it, kapatid. Sa mga kabataan dito na nag-aaral, do it excellently. Diba? Do it with passion. As if you're doing it, of course, directly to our God, to our Savior. Sa mga nagtatrabaho, yung competition is very common. Yung seniority inside the company, very familiar. Okay? Pag senior ka sa company, you have more perks than compared to those people na newbie lang. Diba? Mas tenured ka Okay? Mas matagal ka sa company. Okay? So, ang thinking natin is that kapag magkaroon ng opening sa isang position, you are more qualified to fill that position compared to the newbies. Pero hindi. Okay? Kaya doon papasok, kapatid, yung competition with integrity and fairness. Let God, diba, intervene in that kind of situation sa ating pong mga buhay. Tandaan po natin na ang competition, it's not really wrong, but God and the Bible is giving us the warning that we compete in ways
that demean others. Okay? Against competing in ways that demean others. Pinapaalalahan tayo nan. Ibig sabihin, maging patas ka, kapatid. Maging patas ka sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral. Do not let your urge na ma-promote, na tumaas ang sahod, na magkaroon ng greater influence, na mas lumaki yung circle of influence mo by looking down on those people behind you. Hindi ganon ang Kristiyano. Hindi ganon ang mananampalataya ng Panginoon. Hindi ganon ang tagasunod ng ating Diyos na buhay. But instead, kapatid, we compete by giving our best. Start by giving our best. Kung pagpasok pa lang, late ka lang eh. Is that your best? Diba? Pag time out pa lang, nandadaya ka na eh. Wala pang alas 5, nakapila ka na sa bandy clock eh. Is that your best? Is that your best? So we compete, giving our best. Tandaan po natin yan. Mind you, kapatid, wherever we are, people are looking at us. People are looking at us. How we talk, how we behave, how we act. Kasi Kristiyano tayo. You carry yourself as a Christian. And mind you, kapatid, we declare that we are the ambassadors of the Lord Jesus Christ, and yet, diba? Nakikita ng mga taong ito yung mga dapat hindi makita sa isang Kristiyano. We compete, giving our best. Supporting your colleagues. Yan. Supporting your colleagues. Supporting your colleagues, kapatid. Kaya for those people na mga successful sa kanilang trabaho, yung kanilang career, yung iba namang mga tao, sabihin nila, sana all. Pero kapatid, ito yun eh. Nasaan na yung words of affirmation? Great job! You did a great job! Diba? I'm happy for you. I'm now looking up to you from now on because you did well in this specific project. Pero ngayon ang uso sana all. Alam niyo ba yung word na sana all? Inggit yun eh. Alam niyo ba yun? Parang nakita mo katrabaho mo, uy, nag-travel, okay? May European cruise, wow. Or US tour, wow. Ang comment mo, sana all. Doon pa lang, kapatid, talo na tayo. But kapatid, if we are happy with somebody's accomplishments or achievements, then we are really exemplifying the true nature of a Christian. Kristiyano tayo kapag ganun. Pero kung lagi mong comment, sana all, lagi mong comment, kailan kaya ako? Kailan yung time ko to shine? Diba? Kapatid, we need to really support our colleagues. Diba? We need to really support our colleagues. Kaya, kapatid, sana wala nang sana all. Tanggalin na natin yun. Dahil hindi kaaya-aya. Hindi po natin language yun. Okay? But, tandaan po natin to, kapatid, kung meron kang katrabaho or kaskwela na nagkaroon ng acknowledgement or recognition or perks or incentives or whatsoever, huwag kang mainggit. Huwag kang mainggit. Yung iba pa dyan, hindi naman deserve yan eh. May grumbling agad, no? May bulong-bulong agad. Hindi, kapatid eh. But instead, you're a Christian, di ba? Sabi mo, ikaw ay Kristiyano. Tap mo yung kanyang shoulder.
Great job, kapatid. Ang galing mo, kapatid. I'm happy for you. Nasaan na yung mga ganong klaseng salita? Wala na eh. Napalitan na sana all. Pero I hope, kapatid, ngayon ay atin pong i-exercise the true personality or values ng isang Kristiyano. Okay? Let's be happy if someone is na-promote. Let's be happy kung meron tayo dito kasamahan sa school na graduate ng cum laude or summa cum laude. Let's be happy. Okay? Sa mga nagtatrabaho, kung nagkaroon ng incentive, may travel abroad, let's be happy. Huwag po natin kainggitan yun. Okay? Huwag po nating hayaan na yung inggit na yan sa ating puso ay lamunin tayo at maglugmok sa atin po bilang isang individual. Huwag po nating hayaan. Okay? Supporting our colleagues, celebrating their achievements, and working as if you are serving Jesus directly. Tandaan po natin yan. Ito po, no? Either you play a role, nasasabihin po natin, sabihin nyo, kuya, hindi naman ganun ka-significant yung role ko. Or ikaw ba yung individual na crucial yung role mo? Regardless, kapatid. But tandaan po natin that we are serving our master. We are not here just to please our worldly master. Diba? Yung boss natin, supervisor natin. Hindi. But ultimately, we are here to serve our master. And who that is? Jesus. Amen? Who that is? Yung ating Panginoon at pinagsisilbihan sa ating pong mga buhay. Okay? Kapatid, let's always have that purpose instead of that performance and outcomes sa ating pong mga buhay. Ito po yung madalas na nakakalimutan po natin, lalo na po sa mga nagtatrabaho. We are so much focused about our performance. How am I going to end this year? Okay? Yung mga outcome na, madideliver ko ba to? Diba? You are so toxic na. Ang dami mong ginagawa. You are so in-depth na sa mga ganong bagay. Pero how about the purpose? Diba, kaninang earlier, pinag-usapan natin, the bottom line was how we can honor God. How we can give glory sa atin pong Panginoon. So, let's focus on our purpose, not on those performances and outcomes. Because that is a gospel-centered believer, kapatid. A worker or a student. Okay? Kaya, if you have those best practices in your company, huwag kang maging madamot. Share mo yan. Huwag mong sarilinin para ikaw lang ang maganda sa mata ng boss. Kundi i-share mo yung insights na yan, yung practices na yan. It's for the benefit of the team and for the benefit of the company. Dapat maging generous tayo doon. You are willing to assist and you are willing to train. Even if you are not the trainer of the company. Okay? You're willing to assist. You're always willing to lend a hand. Show a hand for these people, lalo na sa mga bago sa kumpanya. Okay? Because if we have this new perspective sa ating pong buhay, it can transform our daily task into meaningful contributions sa gawain ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yan. Alam niyo po, kapatid, lahat po ng pinag-usapan po natin kanina, from the point 1 to point 3, these are called ethics. Work ethics. Alam po, basahin po natin in work ethics. Ano po ibig sabihin ng work ethic? Work ethic is a personal set of values that determines how an employee behaves in the workplace or students in the school. An employee can have a good work ethic or a bad one, and each one influences behaviors in the workplace in their own way. So let's try to assess ourselves. Observe natin sarili natin. Am I that individual who has that good work ethic or the bad one? I hope not. Lahat nandun tayo sa good work ethic na yan. So, it's the set of values, the personality and the character towards a specific task.
Kaya kapatid, ang bottom line nito, babalik tayo sa basic sa foundation. Kamusta po ang ating relasyon sa Diyos? Kamusta po ang ating buhay Kristiyano? Kamusta po ang ating pakikisalamuha sa mga tao na sa paligid po natin? Okay? Because it will show from the inside out. It will show, kapatid. Kung paano po tayo sa trabaho, kung palagi kang late, is that really part of your work ethic? Kung palagi kang nagreklamo, that's the set of value na meron ka ba? Lagi kang nalalamang sa kapwa mo, sa katrabaho mo, sa kasama mo sa school. Yun ba yung value, Christian value na dapat meron tayo? Kung palagi ka na lang nagyayabang kung anong meron ka or accomplishment na meron ka, yun ba yung set of value na atin pong i-embrace? Hindi. Kundi ang ating pong yayakapin ay ang value na nanggagaling sa Panginoon. That's why it's very important that we read His Word. That's why very important that we soak ourselves in the presence of God. And in our conclusion, kapatid, ngayong hapon na ito, work can be a powerful arena for spiritual growth and witness. Do you agree? It's also an avenue for us, kapatid, for us to grow spiritually. Challenges, difficult bosses or supervisors, and competitive peers offer opportunities to embody Christ-like character. Totoo po yan. Doon talaga matetest yung faith mo Either you go right or you go left. Kapag nakasalubong mo tong katrabaho mo, ano ba? Kristiyano ka ba ngayon o hindi muna? Diba? Matetest talaga. Embrace these moments as chances to respond with faith, kindness, and integrity, kapatid. Huwag po natin kakalimutan po iyan. Amen? Let's always have that attitude to honor God, may it be in our workplaces or in the school. Shall we all rise and let's pray? Refreshing Grace Gate Worship. So beautiful, the bright blue sky, the flowers bloom, your fingerprints on all creation, so marvelous and true. You're faithful and compassionate, slow to anger, rich in love. You paid the price so I can stand to worship you alone. I want to hear your voice again, gently calling out my name, like the rainbow that comes after rain, shows a covenant you've made. Jesus, my all, my Lord and King, I give my life, my everything. You're the treasure that my heart will seek. You're the reason that I live. Jesus, my all, you make everything beautiful in His timing. You're the one who makes my life complete. Let me be an offering. Make all things so beautiful, the bright blue sky, the flowers bloom, your fingerprints on all creation, so marvelous and